Doc, sabi ng mga ng mga barkada ko naman, ako, yung babaeng yan, maluwag na yan. Kasi ang dami na nakikipag-sex dyan. Totoo ba yun? Kapag lagi ka nakikipag-sex, lumuluwag ka sa mga babae? Actually, hindi siya totoo, main, no? Oh. Na kasi yung muscle natin at saka yung soft tissue natin, yung sa mga kababaihan, is very elastic. Pag sinabi ng elastic, stretch mo siya in one time, pag alisin mo yung force, babalik siya. Magko-close yan. Parang rubber band. Parang rubber band effect yan. So, hindi agad magkakaroon ng pagluluwag kung madalas ang sex. Ano ba yung nakakapagluwag dito? Yes. Ito yung pagbubuntis. Dahil matagal, 9 months, 9 no? months. 9 months na nandun yung baby at dadaan pa si baby doon sa lagusan, doon sa yes. cervix natin. Yun yung mga instances kung saan pwedeng lumawag tayo. But for normal, frequent sex, hindi agad luluwag yung ating vagina, no? So, hindi yun totoo. Sabi-sabi lang yun. Eto, Doc, may epekto ba ang pagkakaroon ng maraming sexual encounter sa isang araw? Again, keywords natin dito, Walang no? magic number. Walang magic number. Basta, happy, comfortable, healthy, at mutually agreed on. Ayan, malinaw na malinaw. Ang problema siguro, main dito, kung palagi ka nakikipagtalik or magkaroon ng intimate activities, pero sa iba-ibang tao. Ay, wag naman gano'n, nakakatakot yun. Lalo kung hindi mo naman kilala yung taong yun. Yes. Tapos di ka pa gumagamit ng mga contraceptives, di ba? Talagang magkakasakit ka dyan. Baka dyan ma-end ang buhay mo. Oo. Pag ikaw ay nagkaroon ng malalang sakit, nakakatakot. Nakakatakot yung main. So, ibig sabihin dito is kailangan pa rin talaga natin ng ating mga barrier methods, yung condom natin, of course, yung lubricant natin para iwas dun sa mga gasgas kung saan pwedeng pumunta o pumasok yung mga bakterya. True.